Kurot kami ay ipusan, umilid ka bilbiligan. Ada-ada winandaan, adi undangan lugan. Sa hilagang bahagi ng Luzon, sa gitna ng matatayog na bundok at malalalim na lambak, matatagpuan ang lupain ng mga kalinga. Dito, ang kultura ay hindi lamang alaala ng nakaraan, ito ay patuloy na isinasabuhay. Sa loob ng maraming siglo, namuhay ang mga kalinga ayon sa ritmo ng kalikasan. Ang lupa ang kanilang kabuhayan, ang komunidad ang kanilang lakas, at ang tradisyon ang kanilang pagkakakilanlan. Ti kultura mikit biyag mi, no awan daytoy awan miti kalinga. Isa sa mga pinakakilalang bahagi ng sinaunang kasaysayan ng mga kalinga ay ang kayaw o headhunting. Hindi ito basta karahasan. Ito ay bahagi ng sistemang panlipunan, kaugnay ng pagtatanggol sa teritoryo, dangal ng tribo at paniniwalang espiritual. Ang matagumpay na mandirigma ay nagkakamit ng mataas na katayuan sa lipunan. Ti kayaw kit sa laing panaggubat daytoy kit partiti panagsalinik tig kilindayaw. Pagsapit ng ika-20 siglo sa pagdating ng pamahalaang Amerikano at pag-usbong ng mas organisadong sistemang pangkapayapaan, tuluyan nang nawala ang kayaw bilang practice. Upang maiwasan ang walang katapusang alitan, binuo ng mga kalinga ang bodong, isang sistemang kasunduan ng kapayapaan sa pagitan ng mga tribo. May malinaw itong mga batas, hangganan at proseso ng pagresolba ng sigalot. Ti bodong ketolbek ti KPI daytoy pilit neg ni ede kin aginaga ita. Bukod sa kanilang kasaysayan at tradisyon ng kapayapaan, kilala rin ang mga taga-Cordillera sa kanilang makulay na sayaw na tinatawag na ragragsakan. Ang salitang ragsakan ay nangangahulugang kasiyahan o pagdiriwang. Sayaw na ito ay nagpapakita ng lakas, pagkakaisa at kagalakan ng mga kababaihan habang sila ay nagdadala ng mga palayok o basket sa kanilang ulo, simbolo ng kanilang pang-araw-araw na buhay sa kabundukan. Mula sa kultura ng mandirigma, umusbong ang batok, ang tradisyonal na tatunang kalinga. Noon ito ay tanda ng katapangan at tagumpay sa labanan. Ngayon ito ay simbolo ng pagkakakilanlan at pamana. Hinayaan namin ang aming mga Gen Z vloggers na bisitahin ang the legendary tattoo artist, Apu Wangod. Hey guys! So we're now at the Mountain Province in Kalinga to meet one of the legendary tattoo artists named Apu Wangod. So, tara! So now, before we get to our destination, marami pa tayong dadaan ng mga pagsubok.
Sa nayo ng buskalan sa Kalinga, matatagpuan si Apo Wangod, ang pinakamatandang mambabatok sa bansa. Kahit masakit yan, titiisin mo ba, partner? Of course! Sino ba namang hindi ma-excite na ma-meet yung, the legendary Apo Wangod. So, tara! So, to be honest, partner, I'm really thrilled to meet her. Because she's not just going to put an ink on our arms, but it symbolizes something. Something different, like our culture and a lot. So, Naabutan nila si Apo Wangod na may nilalagyan ng tato o batok kung tawagin. Nagtatato si Apo Wangod. Sa loob ng maraming dekada, ginagamit niya ang tradisyonal na paraan ng pagtutok ng tato gamit ang kawayan at tinik ng kalamansi. Hanggang ngayon, nagtatato pa rin si Apo Wangod, ngunit kadalasan ay 3 tuldok na lamang ang kanyang ginagawa, ang kanyang simpleng perma. Para sa marami, ang 3 markang ito ay simbolo ng isang buhay na tradisyon at ng kulturang patuloy na nabubuhay sa kabundukan ng Kalinga. Dagiti marka kit istorya isu dati mga pakita kit kinatao kin nagapuan. Sa kasalukuyan, nararating na rin ng modernisasyon ang kabundukan. May edukasyon, teknolohiya at mas malawak na koneksyon sa labas ng rehiyon. Ngunit, nananatili ang pagpapahalaga sa tradisyon at kultura. Kaya't mi ti progreso ngem saan mi alipaten ti kultura mi. Ang kasaysayan ng mga Kalinga ay hindi lamang kwento ng mga mandirigma. Ito ay kwento ng komunidad, kapayapaan at patuloy na pag-iral. Sa bawat tunog ng gangsa at bawat guhit ng batok, nananatiling buhay ang kanilang pamana.